Grabe guys, meron na talagang hawak si Attorney Harold Respicio na ebidensya na kung saan na record na tumanggap ng 25 million ang COMELEC. Grabe, at ito yung nakakaloka, tumanggap rin sa kalaban ng nagbigay ng 25 million, sa kalaban niya tumanggap rin ng bayad. Grabe, nakakaloka na talaga yung pangyayari, mga revelasyon na ito. Ito guys, panoorin natin. Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa po akong kakilalang mag-i-endorse sa akin. Kung meron po, i-refer niyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petisyon. Kapihan! Dito sa Kamuning! Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me, Mr. Greco Pilgueta. Napakagwapo mo talaga in person. Yeah, buddy. At si Big Boy, Butch Pilgueta, sir. The Greek God. Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po, umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero yung point kasi, dapat 3 pesos lang yung nagagastos, guys, every botante ng isang congressman. So, dapat 900,000 lang, di ba? Pero yung point kasi na doon, kung sabihin niyang, alam mo yung na-misunderstood lang siya, alam niya yung batas. Dapat siya mismo yung nagpapatupad ng batas. Dapat hindi niya sinasabi yung mga ganyan. 'Di ba? Kasi dapat yung sasabihin niya sa isang kandidato, dapat yung according sa batas, hindi yung sasabihin niya na 300 million. Grabe. misunderstood daw si chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. Yun. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Sir, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Yun lang. Ang problema ngayon, sinisigil na, sir. Nasaan na? Yung ibinayad namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Pero Yan yung nakakaloka, nag-expect ka naman na mananalo kasi 'di ba? Nagbayad ka ng 25 million, yung pala yung kabilang kampo rin nagbayad, yung kabilang kampo yung nanalo. Nakakaloka, anong refund na this? Grabe. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawin na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik pa rin sa huli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Grabe. Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Grabe guys, alam nyo, naku, grabe talaga, narinig nyo yun? Naku, parang wala nang saysay yung botasyon, wala nang saysay yung
pagboboto, wala ng saysay yung election kung ganito lang din ang nangyayari. Ano ba yan? Kasi mismo yung nasa taas, no, yung hindi natin maintindihan. Ano ba yan? Dapat hindi talaga to pwede sa 2028. Naku, wala. Naku, dapat ma-stop talaga 'to si George Garcia ngayon pa lang kasi hindi puwede sa 2028, siya pa rin. Oo. Naku guys, let's pray for the Philippines talaga kasi lalong-lalo na ngayon 'di ba, giyera na talaga. Naku, ano masasabi niyo guys? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. God bless everyone.